Nagpadala si Genghis Khan ng isang liham. Ang naging tugon dito ang pumatay sa 15 milyong tao. Nagpadala siya ng isang liham, pinagtawanan nila. 15 milyong tao ang namatay. Ang taon ay 1218. Si Genghis Khan, na noon ay pinakamakapangyarihang tao na sa Asia, gusto ng kalakalan, hindi giyera. Nagpadala siya ng 450 mga ngalakal sa Khwarezmian Empire bilang mga embahador ng kapayapaan. Inakusahan sila ng gobernador ng Otrar na mga espiya at pinatay silang lahat. Binigyan sila ni Genghis ng isang pagkakataon. Nagpadala siya ng mga diplomat na humihingi ng ulo ng gobernador. Hindi giyera, kundi hustisya lang. Ang tugon ng Shah, pinatay niya ang mga diplomat at ibinalik ang nakaligtas na Ayatang Balbas. Sa medieval Islamic culture, hindi lang ito insulto, ito ay deklarasyon na mas mababa ka pa sa dumi. Malaking pagkakamali, napakalaking pagkakamali, pagkakamaling kayang magpuksa ng isang lahi. Umakyat si Genghis Khan sa isang bundok. Sa loob ng 3 araw, hindi siya nakipag-usap kahit kanino. Nang bumaba siya, sinabi ng kanyang mga general na iba ang kanyang hitsura, kalmado, desidido. Nagdikta siya ng liham, pinili niyo ang giyera kaysa kapayapaan. Darating ako kasama ang mga sundalo na ang dami ay parang langgam at balang. Ihanda niyo ang inyong trono para sa iba, dahil hindi na kayo upo dito ng matagal. Walang galit, walang banta, parang weather report lang tungkol sa paparating na bagyo. Sa pagitan ng 1211 at 1221, sistematikong binura ng hukbong Mongol ang Khwarezmian Empire Bukhara. Sinunog, pinatay ang populasyon. Samarkand, 50,000 manggagawa ang pinatawad. Ang iba pa, patay. Nilihis ang ilog para lunurin ito mula sa mapa. Nishapur, lahat ng nabubuhay ay pinatay, pati ang mga pusa at aso. Tumakas ang Shah. Namatay siyang mag-isa sa isang isla sa Caspian Sea, marahil dahil sa dysentery. Nakakatawa, di ba? Nagmakaawa ang kanyang anak para sa awa, pero hinabol siya ni Genghis sa loob ng maraming taon. Walang awa ang dumating. Ayon sa modernong pagtatantya, humigit kumulang 15 milyong tao ang namatay. Ilang lungsod, hindi na sila nakabawi. Ang mga sistema ng irigasyon na nagpapakain sa Central Asia, nasira. Ang populasyon ng rehiyon ay hindi bumalik sa pre-invasion levels hanggang sa ika-20 siglo. Lahat dahil sa isang lalaki na akala niyang untouchable siya. Ang aral dito, kapag sumulat si Genghis Khan, sumagot ka ng magalang. Hindi lang sinakop ng mga Mongol, itinuro nila sa mundo na ang ilang pagkakamali ay nagkakahalaga ng lahat. Ang mga hashtag tulad ng Genghis Khan Mongol Empire, Historical Revenge, Don't Mess with Mongols, Khwarezmian Empire, Medieval History, Conquest History, Viral History, War History at Central Asia, ito ang nagpapaalala sa atin ng epekto ng kwento. Salamat sa pagsama sa amin.